but we will know about him. God know all what happened. Self-righteousness ato imong sa paligon without Christ. Tungod kay nahigugma ta sa atong Dios. Kana pasayloon ka kay Dios na. Ini mo nga kagabihon o ni ang adlaw ipapahulay ni anata sa kining first hours ato ang adlaw ipapahulay, and we are so happy nga niya ta dinhi kahimo sa pagkatapok uban sa to ang mga young people. Ini mo nga kagabihon ikan sa gangwa. Thank you so much young Paharon singers for giving the special song, and it's been a long time, actually 1 year na dyan nga kaning wala ko nakaanhi din so the last time that I was here is last November 2021. After that 2022 na, 1 year na, so kalimot na gani ko siguro sa kwan kaya 1 year na. So nini mo nga kagabhion lipay ta nga naay oportunidad nga magapakig-uban diha kaninyo mga kaigsunan. So nining adlaw ipapahulay niyata sa pag-worship sa Ginoo dinhi dapita. And nini mo nga kagabhion, the topic that I'm going to share to you is the 5 stones, but 1 is enough. So, kinsa man tong usa ka batan-on na naa siya 5 ka mga bato nga gidala, pero ang usa enough na. Yeah, it was David na naghimo niining mao nga nahimo siyang victorious. So 5 ka mga bato, siguro makapangutana ta ngano man si David nagkuha mag 5 ka mga bato nga isa enough naman nga mapatay nga kang Goliath. So some of the commentaries nagingon nga si Goliath na siya ay mga igsuon pa. So 5 sila ka mga igsuon, and David thought that kining mao nga mga bato kun pananglit maigo niya si Goliath, napay mga igsuon nga mulaban ngadto kang Goliath. Then kanang 5 ka mga igsuon niya, 4 ka mga igsuon niya sa diha nga mulaban, sigurado siya nga maigo gyapon niya. Ug kini maghatag og kapildihan ngadto kanila. But praise God nga true ni ana sa usa lang ka bato siya nahimong nagmadaugon. And what is the reason why David is victorious during that time? Actually in Matthew 24 verse 14 it says here, and this gospel of the kingdom will be preached in the whole world as a testimony to all nations, and the end will come. Atong makita sa ato ang kapanahunan karon nga grabe kagubot sa ato ang panahon. Ang mga kagubot nga himo human sa COVID karon, kining gubat sa Ukraine and Russia, nga grabe nga effect kini sa ato ang economy tungod kay ang Russia is the number 2 supplier sa kaning gas LPG sa tibuok kalibutan. Nga kung kini mahimo nga mawala, mutaas ang demand. So kung mutaas ang demand sa gas, mumahal po ni siya. And we know nga sa diha nga mumahal ni siya, takdan sad ang tanan ng mga palaliton. But we will not worry about that because the Bible tells us nga kining mao nga gubat dili pa ni mao ang katapusan, tungod kay ang giingon sa balang kasulatan, this gospel shall be preached. Iwali sa ning maayong balita, una moabot ang katapusan. Mao na nga kung dili gid ta magpakabana sa pagwali sa maayong balita, we will suffer a lot sa mga kining mahitabo sa kalibutan.
tungod kay magka-worse ang mga hitabo nga moabot ni mga kalibutan. Ug tungod kay wala nato mawali ang mayong balita, still dili pa mobalik ug dili pa matapos ang kalibutan. Kani gingon dinhi sa Luke 18 verse 8, however, when the Son of Man comes, He will find faith on earth. Tungod sa mga crisis nga moabot sa atoang kapanahunan, makabaton pa ba siya pagtuo? Daghan kaayong mga kuan nato bisan gani sa atoang church, makita nato pagkasunod adlaw papahulay di na nato makita tungod kay ang ilang pagtuo nahanaw daw bula sa matod pa ni LG nga kining sama sa iyahang gugma nga mauhanaw daw sa bula karon iyahang gibati pagka sunod semana mawala na. So una nga in Matthew 7:29, every tree that does not bear good fruit is cut down and thrown into the fire. Remember nga ang Dios gusto siya og kaning bunga nga moabot nganhi sa matag usa ka nato. That is why it is a challenge to every one of us nga kinahanglan kita mamunga. Usa ka kaning preacher sa diha nga nagwali siya, sa iyahang pagwali naminyo siya tungod kay kaning mayo gyud siya mawali. Nakaminyo siya gwapa nga asawa like Roger. Pero sa iyahang kaning pagmisyon, you know what? Ang amahan aning kaning babae ingon nga, dong kinahanglan gyud ka nga mga anak gyud mo dayon. Gusto na ko nga mga anak mo bisag 12 lang kabuok kay isa ra man gud iyahang asawa. Isa ra man gud ang iyahang anak. Siya daghan na bawian ninyo kay lain kaning isa ra. Ingon dayon ang lalaki, ayaw sa sunod na lang kuan maybe pila lang ka mga tuig taga-imig chance nga mag-enjoy mi sa amo ang kuan companionship. Ingon dayon ang yamahan nga binimunak kaning unsay imong himuon kun ang imong gitanom nga prutas dili mamunga, unsay imong himuon? Siya putlon. Sama gyapon na kundi ka mamunga may pagputlon. Tungod kay gikinahanglan gyud nato nga mamunga kita sa ato ang pagkinabuhi ingon nga Kristohanon, gikinahanglan mudaghan gyud mubunga mga kaigsuonan. Gani kita sa ato ang kinabuhi, every now and then we are bombarded by trials and temptation every now and then, hardship sa ato ang kinabuhi. But remember that in these last days, as long nga naa ang saad si Ginoo, siya magahimo sa paghatag kanato og seguridad sa atong kinabuhi. We have life's battle every now and then, but Jesus said, endure hardship with us like good soldiers of Christ. So sa ato ang pagpangalaga day mga young people, we must endure. Sa pag-endure? Naan na siya pag-antos. Naan na siya paglahutay. Kung muhimo gali ka sa paglahutay ni ana, meaning there is hardship sa imuhang kinabuhi. In fact, Paul compare it as a good soldier. Ang soldier kung mo training mo pagkasundalo, wala gyud training sa pagkasundalo nga hayahay nga magtulog-tulog ra mo didto human ana sa iyong training i-declare din mo now you are a soldier. Pangtan-on ninyo ng mga kining gikan sa PNPA, grabe ang ilahang training. In fact, atong madunggan nga naapay nangamatay tungod sa ilahang training tungod kay dili lalim, and they need to endure hardship because there are many hardship in training. Like us usab mga batanon, when we serve the Lord, sa diha nga ma-enlista ingon nga soldier sa Ginoo, expect that there are hardship comes in our lives.
Gani, usa sa mga hardship na family relationship, financial problems sa ato ang panahon karon, health problems, relationship spiritually, and in our work, there are many people now are suffering from losing their job. And unsa pa, attitude, guilt, satisfaction, life plan sa tuwang kinabuhi. Ato aning ginakuan to, ginaatay mga plano sa tuwang kinabuhi nga mao ni mahitabo. They are the challenges sa tuwang kinabuhi. Now, how can we endure these things? In Ecclesiastes 7:20, it says here, there is not a righteous man on earth who does what is right and never sins. Dili gyud ta, di gyud ingon nga mahimo ta nga di gyud ta magkasala. Everyone who sins break the law. In fact, sin is lawlessness. Pagsupak gyud sa balaod. Apart from me, you can do nothing. Yun si Jesus. That is why we need to go to Christ. Mo na ingon siya, come into me, all you have labor and heavy laden, and I will give you rest. In Ecclesiastes 2:11 ngayon, yet when I survey all that my hands had done, and what I had toiled to achieve, everything was meaningless. A chasing after the wind, nothing was gained under the sun. Wa gyud ang ato ang mga pagpaningkamot, nothing. Ingon si ning King Solomon, nothing gining ato ang pagpaningkamot dinhi. Tungod kay mawala ra man gini. Sama sa ako ang ilustrasyon sa kaning sumatay bitaw tong tao nga di gyud siya gusto mamatay kay daghan kay siya kwarta, unsaon man gyud niya nga kaning nangita siya pamaagi nga di siya mamatay, iyang gipatagna iyahang kamatayon. Ug sa diha nga gipatagna niya, bitin ra day hinungdan siyang kamatayon. Unya nag-hire siya og bodyguard para di siya maduulan og bitin, para di siya mapakan, di siya mamatay. Pero usa ka panahon ana, uli siya siyang balay, ingon iyahang mga bodyguards nga wa na bitin sir, clear na. Ningon lang siya siyang TV nga dako kayo nani. Pag-un niya, nakita niya ang salida nga kaning anaconda, kaning kaon. Mao gyud pagtuklo gani sa bitin nga mura magyug siya mo tukloon sa bitin. Na stroke, na matay. Kunya iyahang kwarta nga daghan kaayo. Iyaharag yung asawa mo nakapahimulos. Ingon-ingon pag siya nga, ingon pag siya sa asawa sa buhi pa siya, ingon siya, ako agining dalon ng kwarta ha, withdrawha gyud ang tanang kwarta sa bangko. Basto niya iuban sa paglubong nako. Niya ang asawa, unsaon man nako nga pag-uban ani karon basig kalagon pugo ani dinako ni tumanon sa asawa bana. Ang iyang gihimo nag-isyon lang siya chiki. Ingon siya, dong, diyan na ang 10 million. Ako nang, diyan na, mo niyang kwarta ni sa bangko. Sa bangko ko, 10 million. Isyuhan ako ni chiki, ikaw na bahala mo withdraw ani. So, the point is, wag gyud ay mahimo nga madala nimo. Ha? Bisag unsaon nimo, wag gyud madala. Mo na nga, all things are vanity, ingon si kaning Solomon. Gani, many people nowadays, tungod sa ilahang gusto pag-angko ni gusto sila ma-acknowledge o mo gain of knowledge. But unsay gingon ni Hosea, may ingon sa Dios through Hosea, my people are destroyed from lack of knowledge. Pagtuon sa balaang kasulatan. In fact, knowledge, understanding gained by actual experience. And now, Jesus replied, are you not in error because you do not know the scripture or the power of God? Ang knowledge, mga kaigsuunan, maangko na to niining mao nga kalibutan. Apan ang wisdom, kinigikan sa Ginoo. Gani, ang pulong sa Ginoo, ingon si David, that is a lamp of my feet and light into my path. Kung it seems nga we are in darkness, it's simple to have light. Just pick up your Bible and read on it, and the Lord will lead you in the right path.
mga kaigsuunan. Gani ingon si Mahatma Gandhi na kunoy 7 dangers of human virtue. So maning 7 dangers of human virtue. Wealth without work. Sunod, pleasure without conscience. And knowledge without character. Sapay ka-4, ingon si Mahatma Gandhi, business without ethics. Science without humanity. And religion without sacrifice. So mao kuno ni ang 7 dangers of human virtue. And ika-7 is politics without principle. Ingon diya sa John 6:33, I have told you these things so that in me you may have peace. In this world you will have trouble. But unsay giingon si Ginoo, but take heart, I have overcome the world. Mao nay promise sa Ginoo. Iyahang gisulti nato na hardship. People nowadays are shouting peace. Daghan kayo dito sa kakita ko sa kaning YouTube nga nagprotesta yung mga tao dito sa Russia kay gusto silang kalinaw, dili sila ng gubat. Pero ang ilahang presidente gusto mang gubat, mga kaigsunan. Natakdan pud siya siyawa ba nga kining puno sa kalagot. O mao na hinungdan nga niabot na, but remember this, ang Dios si Jesus nag-overcome, nagdaog ni mga kalibutan. So diha kaniya mabatna nato ang kalinaw. Kining mga bata na siya sakit ng cancer, dili itong cancer, cancer gyud. So sa diha nga naa siya sakit nga ingon niya na sirgi siyang gahilak, naguol tungod kay naa siya'y balatian. Unya ang pain nga moabot sa iyahang lawas, terrible gyud kayo. Ug usa sa mga gihatag nga advice ngadto niya, ang healing dili na maangkon ini mga kalibutan tungod kay the doctor nag-pronounce nga kini siya ang cancer, either kuani siya operahan or himuon nga kaning radiation. So insya wa ko'y kwarta nga ipatambal ana, ihimo niya ng mga procedure. But remember, ingnan siya, ingnan ni mga batanon nga ana ay Dios nga muhimo ni anang mga kaayuhan. Salig lang adto niya. And you know what? Miracle happen ni mga batanon. Unsay giingon diha sa Jeremiah 33:3, call to me and I will answer you and tell you great and unsearchable things you do not know. All we have to do is just to call Him. Pagtawag lamang ato kaniya. In Hebrews 4:15, for we do not have a high priest who is unable to sympathize with our weaknesses, but we have one who has been tempted in every way, just as we are, yet was without sin. Wa gyud nakahimo og kasalanan. And who is that one? No other than Jesus Christ. Ug siya nagpaabot kanimo ug kanako mga kaigsunan. In John 6:33, I have told you these things so that in me you may have peace. In this world you will take trouble. Apan unsa? Iyahan ang gidaog kining kalibutan. Now, who of you by worrying can add a single hour to his life? Kinsa man ninyo nga mabalaka? Daghan manggugayong nag-worry ron, nabalaka tungod sa ato ang sitwasyon, labi na ng mga kining ginikanan, siguro kining mga young people, ang ilahang mga kabalak-an ani kay wa na nag-text ang ilahang uyab, wa na nagparamdam. So mao ra ni ilang kabalak-an, pero pariha aning mga nanakay mga anak gali, pariha ng stage sila ni Nimrod ni ang lahi na pud ang level ang ilahang kuan ani, ang ilahang kabalak-an. Saon ka na mo ba mga makabayad mis tuition? Ganing eskwela ra ba ni akong bana? Mao na ako amo ang kuan sa una, Rod.
Sa diha nga ning decide ko nga mo eskwela ko sa MBC. Saon ka nako nga makabayad ko sa tuition. Wala ko tagayog igsampas, Rod. Wala tagayog igsampas. Di na ko kate kung exam kay wa ko kabayad. Apan ang akong gihimo ning adto lang gyud ko ang akong bisitahan dito sa MBC when I was there. Dito gyud sa Inyam Tree. Oh, kanang Inyam Tree naa diha ang kaning gibutang kaning didto ang una gyud nga lugar diin dito nagampo ang mga pioneers na natukod ang Mountain View College. So dito kong bisita magampo 5 o'clock in the morning tugnaw kay na sa MBC. Ampo dito, Lord, sayod gyud ka Ginoo nga wala gyud koy kaning ikabayad ani. Akong asawa nagkanvas gyud dito nya naapugoy anak. So wag gyud koy ikabayad. You know what? Sa diha nga gisalig nako ako na balaka, miracle happen. Na ay ning bayad sa akong tuition. Una nga ay gyud kabalaka nga di kakahumandag. Ay gyud surrender. Puslan man nga nasugdan na, bahala na. Ginoo, iyon mo ay mubigas ni bahala na Ginoo. Basta kuan gyud ko, muhuman gyud ko ani. Una nga usa sa mga troubles nato sa tuang kinabuhi, but remember ato ang sagang nianang mao nga mga kasakit. Nianang mao nga mga problema. Mao ang Dios. Mao na ingon siya sa Matthew 6:34. Therefore do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry itself. Its day has enough trouble of its own. Di gyud ta ngayon mabalaka tungod kay naa ang Dios. Kabalaka, diining mao nga mga bahin, bombarded, diining mao nga mga kaning trabaho o stress nga ninghatag sa tong kinabuhi. Ayaw mo kabalaka na. Kabalakan man ninyo nga ang Dios mao may musulbad anang tanan. Sa gingon sa Proverbs 11:14, for lack of guidance a nation falls, but many advisors make victory sure. Maghatag yun og kadaugan. Listen to advice and accept instruction, and in the end, you will become wise. Na mga batanon, minaw gyud mo og mga advice. Ha? Do not trust a neighbor. Put no confidence in a friend, even with her who lies in your embrace. Be careful of your words. And it is better to take refuge in the Lord than to trust in man. Na igud mo pagsalig sa tao, kay mapakyas gyud ang tao mi, ha? Didto gyud mo sa Ginoo, kay siya di gyud mo pakyas. Ha? Kay siya ra gyud ang kasulbaran sa tanan. Your word is a lamp of my feet, ingon si David, ug light of my path. Si David sa diha nga nakig-away siya, una nga butang, introduction pa man gud to. Una nga butang nga gihimo ni David, David left his things behind before running to the battle line. So grabe si David, no? Kini si David, naabot siya dito sa panggubatan, tungod kay nagdala siya og pagkaon sa iyang igsuon. Na ay balunan nga dako kay maybe nagdala siya kaldero, puno sa kanon, sudan kay gihatag gihatod sa iyang igsuon, kay tua in front sa battlefield. Naa siya'y gipangdala apan unsay gihimo ni David, iyahang gibiyaan. Ug sa diha nga iyahan ang gibiyaan ng tanan, siya mindagan ngadto sa panggubatan. Sa diha nga ning decide si David nga kaning Saul, ako'y makig-fight anang higante diha nga pisot. Kay wala biya circumcision. Kanang circumcision, pisot man na. Sa Bisaya. Siya, kanang, kuana, walay circumcision. Ako'y makig-away, ana. Ingon si Saul, abin mo si Saul, siya ang pinakadako, pinakataas dito sa Israel. Mao gani nga gipili siya ingon nga king sa Israel. Tungod kay kapabol siya. Naa siya skill. Siya untay makig-away dito.
apan si Saul anang panahon na hingkurog mga kaigsunan nga nakakita ni Goliath nga mas bigger nga to niya. Pero ingon si David, ako makig-fight ana niya kung dili man ka. Ingon si Saul, okay, David, kanilang ako ang kaning taming mo'y dala. Isulob lang ning kuan, kaning shield sa imuhang lawas. Di po niya ako ang taming para sa kaning espada nga itigbas ni Goliath sa imo, at least makasagang-sagang ka. Ingon si David nga, pag-alsa ni David, ni siya, pirti maning bugata kayo, saon man ako pagdala, maglisod, guglihok, ani, di ko kadagan, sayon raki ko dakpo ni Goliath. E di man ko kadagan, ako lang ni ibilin Saul. Ang gidala, instead nga, kaning espada ang dalon ni David, ang iyang gidala, pintik. Pagkakita ko ni Goliath sa kan David, nga nagdalag pintik, siya, unsa man ko, langgam, may imuhang pintikon. So, si David, iyahang gibiyaan ang tanan, nga iyahang gidala sa diha, nga nakig-away siya. In 1 Samuel 17:22, David left his things with the keeper of supplies. Run to the battle, lines facing each other. So siya mihimos pagdagan. You know, we are already loaded before even running the battle line. We are now in the battle line when you serve God. There are things nga gikinahanglan nato nga biyaan, mga kaigsunan. Haron ta mahimo nga sayon ang paglihok nato. Kay kung dal-o nato ning mga problema, sa diha nga nagka-problema ko kay wala ni mi bugas, wala ni mi gatas. Nagkanbas ko, gidala na ako ng problema sa akong pagkanbas. Akong huna-huna gatas, kada kanbas, kada explicar na ako sa kaning benefit sa libro nga akong i-present niya, na akong huna-huna palit na kay palit ko gatas. 8 o'clock, 9 o'clock, hantod 10 o'clock, wagi kwarta nga para pang gatas do. Iyon ko, Ginoo, bahala na ka sa ako ang anak, bahala na ka sa ako ang pamilya. Ang ako is, akong itugyan ni mo ang tanan. Paggawas na ko sa CR, dito ko nag-pray. Usa lang kababae, nanawag na ko, Dong, ali, Dong. So, ma'am, Dong, nakay Bible story. One set Bible story ako, Mo-deposit ko 1,005. Dali-dali kong issue sa resibo. Hatag na ko niya, kuha ang kwarta, lakaw daritso kay basig bawion. So, abi ninyo, nagkakuha og lesson nga kung ato diayng biyaan ang tanan na ay blessing. Biyaan nato ang mga problema sa diha nga moadto ta sa battlefield. And success will have. Unsa gi-promise Ginoo, 1 Peter 5:7, cast all your anxiety on Him because He cares for you. Wow. Ang Diyos nag-care. Kung wala may nag-care ninyo mga batanon, iyan, may nag-care na ano? Kung mahabot mang walay mag-care nimo, naa si Jesus. He cares for you. Don't lose hope. Oh. Ayaw gid mo pagkuan. Pawala sa inyuhang paglaom. Tungod kay ang Dios mag-care nato. Siya ang musupply nato, mutabang nato mga batanon. Kining usa ka tawo, kita ninyo, pas-an siya aning kahoy. Sa diha nga gilakaw siya, diha sa karsada, naay usa ka naluoy nga driver niya ning hunong sa iya. Nong, sakay sa diri nong. Ingon ning tao, sir, wala ba ko ipliti? Siya, ay ka problema, libre ni. Sakay kay naluoy ko nimo. Siya, bugat raman niya akong gidala, sir. Siya, way problema. Ikaw ray akong karga. Bisag pagpila pa na katans, kay gamay ray, ikaw ganing imuhang karga. Sakay ni mao nga tao, pagsakay aning tao, gi-istorya sa driver, kining mao nga tao, tingala ang driver nga, sumaling tao, mura magyapog gapasan. Paglingi niya,
iya ha pamanday gyapon gipas-an ang kahoy bisag kasakay siya. So kasagaran kita moingon ang Ginoo, come to me. Ato pagyapong pas-anon ang atong problema. Gusto sa Ginoo nga ibutang na kay maghatag ko nimo kapahulayan sa ato ang pagsugat sa adlay papahulay ron. God wants us to put down the things that troubles us and worship Him. The second thing naghimo ni David. David never took time in dealing with discouraging people. You know, the story of David, sa diha nga ning himo siya sa iyahang pagdesisyon nga makikig-away ni Goliath, daghan kay nag-discourage niya, iyang igsuon. No? Look, in 1 Samuel 17:28-30, when Eliab, David's oldest brother, heard him speaking with men, he burned with anger at him and asked, nasuko sa iya. Ngun siya, why have you come down here? Nganong nianhi man ka? And with whom did you live those few sheep in the desert? Nagbantay ra kag karniro dito, nganong imong ibiyaan to nya mianhi ka gara-gara lang ka. Makig-away ka, gamay kay ka oy. Ikasukan siya. Kay, you know, kaning satos Pilipinas dili man kay ta particular gani ang magulang nato. Pero kining kuan mga Jews sama ni sa mga kaning ilang kaliwat ni silang sirhan, mga Koreans nga kaning basta magulang ka mas powerful gyud ka sa imuhang manghod. Di gyud ka pwede makasukol. So paluon ra gyud nila, ikaw ba manghod ra ka. So si David is the youngest. Oh, siya ray pirmi suguon. Suguon ng magulang, musugo sa sunod, sugo sa sunod. Si David may kamanghuran, siya mutuman. Kasi siya may kinamanghuran. Sa ato sa Pilipinas, ang manghod mo may pinangga, no? So, kuan yun. Mo dili, kuan, pero diana, aning sa ilahang culture, ang kinamanghuran mo iluoy kayo. Ug gikasukan si David sa iyahang magulang, di ka kuan ana, ako galing mas dako ko nimo. Ikaw magkagara-gara kag adto anang pakig-away ni Goliath nga pertin dako ha. Pero si David wa gid siya ning entertain sa discouragement. I know how conceited you are. Giingnan siya sa iyahang magulang ni si Eliab. And how wicked your heart is. Giingnan pa siya dautan ang iyang kasing-kasing. You come down only to watch the battle. Ning anhi lang ka kay gusto ka tan-aw unsa nang gubat. Pero si David wa gid niya gi-entertain discouragement. Now, what have I done? Said David. Can't I even speak? Pwede ba ko dili ba di ko makasulti? He then turned away to someone else and brought up the same matter. And the men answered him as before. Daghan mga tao mihimo gid pod sa pagsulti niya dili maayo. Pero wa gyud nihimo sa pag-encourage niya. Wa gyud ningon sige David, kaya lagi nimo. All the soldiers around David ning discourage gyud kang David. David, ayaw gyud, luoy kay kapirti nimong gabayan, makig-away ka ng Goliath. Bisan gani kun kitaron, ha? Tan mga dagko niya mo gamay man is bidot mo makig-away sa dako kay kuan dito. Tao moingon kita ayaw ay sukol-sukol dia dot oy. So inana gyud naagi mo discourage. Mo discourage kita tungod kay nagtan-aw ta sa gidakon. Wa nato gitan-aw who is behind ni ining mao nga gamay nga naa niya. And David knows kinsa ang iyang gisilbihan, kinsa iyang gilagaran, ug kinsa iyang kauban, ug kinsay maghatag niya kadaugan. You know, people can tell you a lot of things. Sama sa, but not everything. Diba? Daghan kayo musulti. Apan dili ang tanan. But not maybe the right thing. What else? People can tell you a lot of things, but not the things you need it. And also, but not the important thing. But not the winning thing. But not God's thing.
Naghan man, abin nyo, sa pag-canvas na ako, in-decide ko nga mag-LA ko. Nga mo ang elder mingon, ayaw, uy, bag-ur ba kang nabaw? Bata para bakas pag-alagad, basig mabackslide ka. Kay dili ka mahalinan sa imong libro, wala. Naagali dugay na. Nga sa pag-alagad, ning apil, ana, wa naka-survive, ikaw pa nga, bag-o pa kay kas pag-alagad. Daghan nga mga butang nga muhimo ni ana mga kaigsunan. In 1 Corinthians 15:33 ang sigingon, do not be misled. Bad company corrupt good character. Having a form of godliness but denying its power, have nothing to do with them. Atong mahibaw-an nga we have a creator God who controls everything. Many people will discourage us sa pagpadayon sa atong pagpangalagad sa Ginoo, especially the new one. Mo-discourage nato sa ako ang kanana sa diha nga nananghid ko sa ako ang mama nga magpabautismo ko sa Badista. Siya dong bisag unsay imong reliyon nga apilan, di gyud ko musupak ayon lang ginong sa Badista kay wa kay kaugmaon na. Kay di pa eskwela ka namo, haron ka makatrabaho. Unya, pag human mo eskwela, kung magsabadista ka, di ka katrabaho, kay naay trabaho gyud ang kumpanya nga Sabado, di ka katrabaho. Mo nang waay ayo ng relihiyon na. Apan abi ninyo, nagpadayon ko, nagsupak ko sa akong ginikanan. Anang panahon na. And God gave success, mga kaigsunan. Sa gingon sa Colossians 3:13, bear with each other and forgive whatever grievances you may have against each other. Forgive as the Lord forgive. Do not let any unwholesome talk come out of your mouth. Mo ni giingon sa Ginoo, but only what is helpful for building others up according to their needs, that is, may benefit those who listen. But the Lord said Samuel, do not consider his appearance or his height, for I have rejected him. The Lord does not look at the things man looks at. Man looks at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. Mao gid ni ang gitan-aw sa Ginoo. Si David sa diha nga dihugan siya nga mahimong king. Si Samuel itself, gusto giniya nga dihugan si Eliab ang kinamagulangan. Kay mas gwapo nga to kang David, mas dako nga to kang David. Ang ayan tungod kay naa siya kuman, naa siya kuman ngadto sa iyahang mga igsuon. Ang paningon ng Ginoo, ayaw, the youngest one is the one whom I prepared. Tungod kay this man is walk according to the likeness or man's gustos Ginoo nga iyang himuon. Number 3, David mobilized and used what he had. So si David, iyaha lang yung mobilize. O iyaha lang gigamit unsay naa niya. Wa siya ning gamit og uban nga mga butang. In 1 Samuel, nagingon diha, 17:30-40, then Saul dressed his own tunic and put a coat of armor on him and bronze helmet on his head. David fastened on his sword over the tunic and tried walking around because he had not used to them. I cannot go in this, he said to Saul, because I am not used to them, so he took them off. Yahang gihubok. Then he took his staff in his hand, chose 5 smooth stones from the stream, with a sling in his hand, approached the Palestine. Iyahang gihimo, iyang gihubo. Insya dili ko anak mo sulob. Kuha lang siya bato, pili siya pinaka hamis nga bato dito sa sapa. Iyahang gikuha ang 5 ka mga bato. Og siya nakig-away ngadto kang Goliath. Number 4, his faith is greater than his fear. Ang iyang pagtuo mas dako. Kumusta ka to ang pagtuo, mga kaigsunan? Mas dako ba ka atong pagtuo kaysa ato ang kahadlok? Or mas dako atong kahadlok kaysa ato ang pagtuo?
all those gathered here will know that it is not by sword or spear that the Lord saves, but the battle is the Lord's, and He will give all of you into our hands. Mo ni gisinggit ni David. Siyang gubat, dili na, pinaagi ni ining espada. Ang Dios magahimo sa pagluwas. Siya maghatag og kadaugan. Maunay ato ang tan-awon sa ato ang chaotic nga kalibutan karon, unstable nga economy, o sa ato ang panahon karon. Remember this, ayaw ninyo ituguti nga ang inyuhang kahadlok tungod kay sa dili pa mobalik ang Ginoo, hadlokon gyud ta siyawa. Ug kining mao nga kahadlok, ayaw himua nga mas dako ni kaysa imong pagtuo. Himua nga sama kang David, nahimo siyang victorious tungod kay iyang pagtuo mas dako kaysa iyang kaadlok. Yun siya, as the Palestinians moved closer to attack him, David ran quickly toward the battle line to meet him, reaching into his bag and taking out a stone to slam it and struck the Philistine on the forehead. The stone sank into his forehead and he fell face down into the ground. Grabe no, kung imuhang ma-imagine nga kining tawhana, imong makita o nga, David, pero talagang gamaya kayo. Tanawa ko na sa Gulayat, pero tindakua kayo. Sa diha nga nakita niya si David nga, pero maning gamaya, gikuha niya ang taming sa iyang ulo. Ninghimo siya sa pagdagan kay iyahang kaning kusion si David baka, no? Iyahang kumuton sa iyang kamot kay kaya ramang gyud niya nga makuha, madakpan si David. Apan si David, instead nga mudagan si David palayo ngadto kang Gulayat. Dagan siya sugat ng Gulayat. Ug ning singgit nga naingon nga ako wa ko nagpakig-away. Pinaagi sa espada. Pan ako kauban ako ang Dios, ug ang Dios magatugyan kanimo nganhi kanako. Tungod kay siya ang uban nako. Mga igsuon, kumusta ka ta? Ato bang nabati nga ang Dios kauban nato? Sa diha nga moabot ang mga Gulayat nga mohadlok nato sa ato ang kinabuhi. Nagsalig bata ngadto sa Ginoo? In Exodus 14 verse 14, the Lord will fight for you. You need only to be still. Ang Dios kinsay makig-fight nato? Ang Dios, ang ato alang pabilin lang ta sa pag-alagad. Di gyud ta mahadlok, di ta mudagan kung dili magpabilin ta. And David become victorious. And number 5, last, David never seek glory for himself. Wa gyud siya manguan nga tungod nako nahimo kung nagbadaogon. Look in 1 Samuel 17:55. As Saul watched David going out to meet the Philistine, he said to Abner, commander of the army, Abner, whose son is this young man? Abner replied, as surely as you live, O king, I don't know. Wow, kaila. Kinsay amahan anang bataa. Gani si David was a known king, but was afraid. Ilado biya kay si Saul, pinakadako ng tao dito sa Israel. Ilado siya, panahadlok man. David was unknown, but brave. Isog siya. Saul was a king, but not fight the challenge. David was just a shepherd boy, but fought. Kig-away siya. Saul let Goliath despise the God of heaven. David protect and defend the holiness of God. Saul was dominated by fear, but David dominated the fear. Siya nag-dominate because he knows, hibalo siya, kinsa ang Dios nga naa niya. In Romans 8:37, no, in all these things, we are more than conquerors through Him who loves us. Kita mahimo kitang magmadaogon. Ang ato lang himuon, be still. Pabilin lang kita sa atong pag-alagan. Because, sa gingon ni Paul, I can do everything through Him who gives me strength.
Siya nga naghatag nato kusog, mahimo nato ang tanan tungod kay siya ang author niini. In Proverbs 7 verse 2, let another praise you and not for your own mouth, someone else and not your own lips. Ayaw himuha si David, wa gid siya nagpahambog, wa gid siya ningon ako na gud ni hunter kay ko. Patay gid ako sa Goliath. Ha? Para wala siya ningon unsa iyahang gi acknowledge, iyahang gi pasidunggan ang Dios nga nagapagiguban niya. Pangutanong siya, ikaw nagpatay? No, it is God. Ang Dios mo naghimo nini. Remember, nagingon diha, coins always make sounds, but paper money are always silent. So when your value increases, keep yourself silent and humble. I hope and pray na niini mo nga kagabion, we will become victorious because we submit our lives into our God, who is the Creator and control everything, because He is the one who fight us. What we are going to do is be still. Pabilin ta mga kaigsunan. Hangtod nga kini mahimo nga magpadaugon. Tungod ka ang Dios, maghatag natong kadaugan. God bless and happy Sabbath. But we will know about him. God, no, or what happened? Self-righteousness ato imong sa kalingon without Christ. Tungod kay nahigugmata sa atong Dios. Kana pasayloon ka kay Diyos na may